Okay, so magda-download kayo ng app para magamit si MATLAB. So, okay, sige. Okay, so let's start. So, saan ba nanggaling or ano ba si MATLAB? Okay. So, MATLAB, okay, M-A-T-L-A-B. So, meaning nito is Matrix Laboratory. Okay? So, pinaikli natin yung Matrix Laboratory, kaya nabuo si MATLAB. So, this is a high-performance language for technical computing. So, this integrates computation, visualization, and programming in an easy-to-use environment where problems and solutions are expressed in familiar mathematical notation. So, yung MATLAB is inintroduce siya in the year, in late 1970s by Clive Moller. Okay? So, si Clive Moller, siya yung chairman ng isang computer science department sa University of New Mexico. Okay? So, itong MATLAB na to ay unang ginamit, okay, or it was adapted by control design engineers. And quickly spread to many other domains. So, sila yung unang gumamit ng MATLAB. Okay? So, saan ba natin pwedeng gamitin? Pwede nyo siyang gamitin para mag-compute. Okay? So, kapag naka-matrix ka, pero pwede mong i-identify yung term sa isang position. Or, pwede ka rin mag-plot po dito ng mga graph. So, hindi lang po sa Excel tayo pwede mag-graph. So, even kay MATLAB, magagamit natin ito para mag-create ng mga graph. So, okay, let's start. Okay. So, yan. So, open natin yung MATLAB. So, ang gamitin natin ngayon is the MATLAB Online. Okay. So, ito yung makikita nyo kapag hinanap nyo siya sa browser nyo. So, pindutin nyo lang yung start using MATLAB Online. Then, since yung iba or karamihan sa atin ay hindi pa nakakagamit ng MATLAB, so you have to create your account. So, ang gagawin nyo ngayon, mag-create kayo ng account para masundan nyo yung ating mga example kay MATLAB. Okay? So, create kayo account. Ang gamitin po natin is the BSU email. Ay! Okay. So, once na ma-enter nyo yung details nyo, so ito yung makikita nyo. Wala. Then, open MATLAB Online. Knockout na isang yun. So, medyo nag-loading lang. Ayan. So, ito po yung itsura ng ating MATLAB once na ma-open nyo po siya. Okay. So, yung ibaba, nakapag-open na ng MATLAB.
So, let me see. Okay, kindly react if you have. Okay, okay, sige, go lang. Willing to wait. Okay. Sabihin nyo pag okay na ha. Okay, let's talk about the parts. Ayan yung ating MATLAB. So, yung nasa left side nyo, so yung makikita nyo yung files na Word. Okay? So, ito yung files panel. So, if you're going to save yung mga code nyo, so dito po siya mag-appear sa files panel natin. Then, yung nasa baba ni files panel, so yung tinatawag nating workspace. So, yung makikita po natin sa ating space panel, so dito nyo makikita, halimbawa, naglagay kayo ng mga values. So, makikita nyo dito yung name, value, size, and yung class nung ginamit nyo sa ating command window. So, itong si command window, so dito tayo magta-type ng command. And ito naman nasa ating pinaka left side, ito yung tinatawag nating sidebars. So, dito natin ma-access yung additional panels ni MATLAB. Okay? So, let's say, let's start. Command window, mag-type tayo. So, sabihin natin, si A ay equal kay 1. Okay? So, lalabas dyan, A is equal to 1. So, sabihin natin, B is equal to 2. Yan. So, naglalagay siya ng mga values. As you can see sa workspace, ayan. So, yung A, ang value niya is 1. Yung B ay 2. Yung size, okay? So, ito yung size ng matrix. Okay? So, di ba? Matrix to. So, siya ay 1 by 1. Yung B ay 1 by 1 din. Okay? Naintindihan po. So, next is, type natin si C ay equal kay A plus B. So, as you can see, yung value ng A natin is 1 and the value of our B is 2. So, kapag in-enter natin to, so dapat ang lalabas sa kanya is 3. Okay? Okay lang ay maganda. Ayan. As you can see, 3 yung lumabas. Bakit? Kasi nag-set tayo ng values ng A and B. So, kapag nilagay natin yung formula, so ibibigay niya sa atin yung final answer. So, pwede din natin sabihin, pwede tayo mag-try go. So, sabihin, D is equal, dun sa equal sign, yes, you need to have space. Okay, so cosine, okay, cosine A. So, kapag kinalcule nyo yan, same lang po ang lalabas, 0.5403. Okay? Ma'am, pwede po ba yung walang mga equals? Okay? Hindi po ako magse-set ng letter for that value. Pwede naman. So, sabihin natin, sin A. Okay? Ngayon, since hindi ka nag-set kung ano yung value na yon, ang lalabas dyan is answer or yung A and S. Okay? Kapag hindi ka nag-set ng letter for that value. So, lalabas sa inyo is A and S or yung short for answer. Okay, wait lang. Paano po mag-delete or backspace? Once na nag-enter kayo, hindi nyo na po ma-delete yung na-type nyo. Okay? Hindi nyo na siya ma-delete. So, ang gagawin nyo na lang is i-type nyo na lang yung bago. Okay? Ma'am, gusto kong i-clear yung screen o yung nasa command window. So, kung gusto mo i-clear lang yung nasa command window, type lang natin CLC. Okay?
Okay, so dinilit ko lang yung nasa command window. I-type natin si A plus B. May inilabas pa ding answer sa atin. Bakit? As you can see, hindi natin inalis or kinlear yung nasa workspace. So yung mga values na inilagay mo kanina before mo i-clear yung command window, ay yun pa rin po yung value na nire-read or ginagamit dun sa ating command window. Yes, Mr. Baroha? Ma'am, paano nga po ulit mag-clear? Hindi ko lang po nakita. Ang clear ay i-type nyo lang ay CLC. Okay, again, ito yung screen, CLC. Okay, nawala yung nasa command window. Okay. Ari pa isang yung ma-encounter. Ang sinet natin is small letters. Try natin yung mga capital letters. For example, capital A plus capital B. May inilabas na sagot? Wala. Kasi medyo maarte yung ating MATLAB. Kung anong sinet mo na letters, kung yan ay small letter, kailangan small letter ang gagamitin nyo. Kasi kapag capital letter ginamit nyo, hindi siya mariread or wala siyang nire-read na values. Okay? Maliwanag po yun. Okay. Ma'am, gusto ko na pong magkaroon ng mga bagong values ni A, B, C, and D. Okay? So, gusto mo na magkaroon ng values. So, sa CLC, hindi pa. So, ang pipindutin nyo lang po, or ang itatype nyo ngayon, is yung word na clear. Okay? Clear. So, kapag kinlik nyo yan, okay? So, nagkaano lang. Yan. Nawala na yung values natin sa workspace. So, nag-restart na or wala nang values tayong ginagamit ngayon. Okay? Maliwanag po ang pinagkaiba ni CLC and ni clear. Okay. Ma'am, isa pa po. Aling part? Sa pinagkaiba po. Okay. So, kapag CLC lang, ang dinidelete nyo lang is yung nasa command window kung saan kayo nagtatype. But, yung mga values na ginamit mo nung una is mag-retain lang siya. Okay? Nasa workspace pa din siya. Okay? So, kapag gusto mong mabago na lahat ang values nung sinet mo kanina, so, kailangan mawala yung nasa workspace. So, para mawala yung nasa workspace, ang itatype nyo ngayon is yung word na clear. So, mawawala na po lahat. Okay? Or, we're going to start again para sa mga values. Okay? Okay na po ba tayo doon? Okay. Now, tapos na tayo sa mga single input lang. So, si MATLAB po is gamit din siya sa matrix. Okay? Paano tayo magta-type ngayon ng matrix? Okay. So, for example, gusto ko ng isang 1/4 matrix. Okay? Diba yun yung isang linya lang? Isang row lang na may 4 tayong values. Okay? So, example, si A, set natin si A para sa matrix na 1, 2, 3, and 4. Yan. Enter. As you can see, ito yung matrix mo. 1, 2, 3, and 4. Okay? So, para ma-separate mo yung each term mo, so you can use space or comma. Sabihin natin, B is equal to 3. Okay, gamit tayo ng comma. 3, 4, 5, 6. Okay, yan. Okay? And inilabas niya ng hiwa-hiwalay. Diba sinante sa gana? Huli niya. Sinante. Okay po? So, ganun lang po pag 1/4. Okay? Paano naman Sa lamesa? Sinama sa kasa. kapag mag-set tayo ng isang 3/3 matrix? Okay?
So, ganito po yung magiging itsura sa command window natin. So, ito po yung itatype natin. So, A is equal to yung values 1, 3, and 5. Diba? Sabi natin, yung isang street, that is your first row, ay ang kailangan ko 3 by 3. So, meaning, meron akong 3 rows, 3 column. So, para mapupunta mo siya sa second row, you're going to use semicolon. Okay? Semicolon po yung magsa-separate sa bawat row. So, 1, 3, 5, then 2, 4, 6, and next is the 7, 6, 7, 8, 10. Ayan. Enter. Oh. As you can see, meron na tayong 3 by 3 matrix. Hi. Okay? Naiintindihan po ang paggawa ng matrix. Okay, Mr. Latoreno? Ma'am, paano nga po kapag 4x4? O, pag 4x4, so ilagay mo muna yung term. Okay, sige, magbigyan na nga tayo ng example. So, B is equal to 1, 2, 3, 4. Kasi, di ba, kapag 4x4, meron kang 4 na row, may 4 ka na column. Okay? So, kailangan 4 na letter or 4 na values muna. So, isa-separate mo siya using semicolon para mapapunta ka sa second row. Ay, labis. And, okay, then 3, 9, 12. And last is 4, 8, 12. Oops. 12, 16. Okay? So, ito yung 4x4. So, pag 5x5, ibig sabihin, nadagdagan lang yung mga kailangan mong values. Okay? Yes, Mr. Baroja? Ma'am, paano nga po uli yung ano, yung may kuwet po, yung pangalawa po? Yung may comma, Yung- ang gagamitin? Opo, ma'am, yung isang tuwid lang Red. po. Hindi ko Pag lang isang po tuwid- nakita. Okay, so C is equal to... Ay, mali. Yan. Comma pala. So, ibig sabihin, you're going to use comma as your separator for each, sa first row. Okay? Ayan. Ganyan pag comma. So, pwede din siya dito. Okay? Pwede din gamitin mo yung comma dito sa... Okay, gamitin natin siya sa 3 by 3. So, D is equal to... Baka kasi di kayo maniwala na pwedeng gamitin din ang comma. Okay? Then, sabi natin, nag-end na siya dito. So, semicolon. Then, sundan mo siya ulit. Same lang po ang lalabas dyan. Okay? O, sabi natin, this one is a 2 by 4 matrix. O, yan. Binigyan kayo ng 2 row na merong 4 na column. Okay? So, take note again sa pagkuha ng size. Okay? Sa pagkuha ng size ng ating matrix, ang ginagamit natin na pattern is row by column. So, kung ilan muna yung row, so by kung ilan yung column. Okay po tayo dyan. Yes, Mr. Baraha. Ma'am, paano po pag negative or fraction po? Pwede din siya. I-type mo lang na negative or sabihin natin, sige. So, letter E. Okay, equals. So, lalagyan mo lang siya ng negative 1, negative 2. 1 by 2. Lagay nga lang.
Sabihin natin, ay, sorry. So, kapag ganito, pag fraction, wait lang ha. Pag fraction. So, kasi operation na yung ginamit natin. So, kaya hindi siya, kaya ang ilalabas yung value na. Try ko lang. Okay? So, since it involves operation, so ibibigay nga talaga sa inyo is yung decimal point niya. Or yung decimal niya. Decimal form. Okay po? So, try natin kapag ganito. CLC. So, okay, sige. Huwag natin CLC. Dito tayo sa matrix A. So, we have a 3 by 3 matrix. Paano pag ang gusto ko ay hanapin lang yung values na nakay third row, second column. So, ilalagay nyo lang is A, open parenthesis, 3, 2. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo yung values na nasa third row, second column. So, enter natin, ang ilalabas sa iyo 8. 8 ba siya? Third row, second column. So, 8 ang inilabas sa inyo. Okay po ba yun? Lakad, uwi. Ano? Maliwanag. No? Pag nag-identify tayo ng mga values, okay, on a certain place. So, ganun po ang gagawin natin. Again, ang una is the row before the column. Okay? Ma'am, paano naman kapag ang gusto ko, kailangan ko lahat ng values sa second row? Okay? So, gawin natin is A, open parenthesis, okay, yung unang tatlo, okay, first 3 row sa pangalawang column. Ano nilabas? 3, 4, 8. Tingnan natin. Ano ang unang tatlo na nasa second column? So ba, 3, 4, 8 ang lumabas? Ano binigay sa inyo ni MATLAB? 3, 4, 8. Okay? Okay po ba yun? Okay. Next. Paano naman kapag ito ang itinipe nyo? A, 3, colon. Oops. Mali. Colon. Ano inilabas sa inyo? 7, 8, 10. So, inilabas lang sa inyo is yung nasa third row. Okay? Kasi wala kang in-specify na column. Kaya ang ibibigay sa inyo ni system is yung values under the third row. Okay po ba yun? Paano naman kapag ganito lang ay tinype natin? I mean, colon muna, then second. Okay? Wala. Okay? Kasi wala akong nilagay na comma. Wala akong separator na nilagay. Okay? So, ibinibigay naman sa inyo o binibigyan kayo ng idea ni MATLAB kung saang part kayo nagkaka-error. Okay? So, ano binigay? Lahat lang na nasa second column. Kasi wala kang in-include na row sa inyong command. Okay po tayo? Naiintindihan? Hello? Sino may tanong? Wait lang. Wait lang. Okay.
So, ngayon, ituturo ko sa inyo is yung pagpa-plot. Okay, so i-clear muna natin. Okay, clear na natin. Tatanggalin na natin lahat ng sinet kong values. And i-clear ko na yung command window kasi masyadong madami na. So, let's say, sulat ko lang. Okay, sulat ko lang dito. So, ang kailangan kong i-plot, okay, ay ito. Kailangan kong i-plot si sine of x where the value of x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 2 pi. Okay? Kailangan kong makuha or kailangan kong malaman ano ba ang itsura ng graph ng equation na ito. Okay? So, paano po mangyayari nito sa ating MATLAB? So, ganito po ang itatype natin. Oops. Yan. MATLAB. So, di ba sabi, binigyan ka ng value ni x. Okay? Anong value ni x? Sabi dyan, okay, lagay natin line space. Okay? Okay? Greater than or equal to 0, but less than or equal to 2 pi. So, di ba, ang 2 ay itatimes mo daw kay pi. Okay? So, itatype mo kapag pi is pi. Okay? So, wala tayong need i-copy na symbol ni pi. So, itype nyo lang yung pi. Okay? Yan. So, yun yung value ni x. Okay? Then, lagyan mo siya ng semicolon. So, ibig sabihin, yung sa x is tapos na ako sa values ni x. So, ang kailangan ko naman is yung kay y. So, y is equal to alin? Diba? Para makuha natin ang y, is kailangan natin yung equation na sin x. Diba? Kasi isa-substitute ko lang dun sa x na nasa sin yung value ng x na inilagay ko sa una. Okay? So, semicolon. Then, ipa-plot ko. Okay? Plot x, y. Okay? So, saka mo siya i-enter. Okay? So, hindi na po ako naglagay ng semicolon. Bakit? Kasi wala na akong need na argument. So, ito na lang yung kailangan kong palabasin. So, i-enter mo lang po siya. As you can see, nagge-generate na siya ng graph. Okay? I-wait mo lang saglit. And there you have it, the graph. Okay? So, let me see sa ating Google space. Sa G-Space, yung mga nagawa nyong graph, kung nasundan nyo nga, or napalabas nyo yung graph ni sin x. Okay, yes, Mr. Latoreno. Mama, ano yung sunod sa 2? Times. Times. Sige po. Times. 2 times pi. Kasi nga, 2 pi. Okay, so let me see sa G-Space. Ang inyong mga nabuo. Yes, Latoreno again. Wala po Comparison. na Okay. So, let me see. Yung mga naging kinalabasan ng inyong ginawa. 2201. So, wini-wait ko po. So, baka nagge-generate pa. Minsan kasi nasa left side or hindi siya lagi sa taas. Okay? Minsan nasa right side, kung saan man. Okay? How about the others? Yes, Miss Aliana? Anong Ma'am, concern? pwede po pabalik. Hindi ko lang po Ayoko nakita nga. yung... Ma'am, dali na. Ayan na. Ayan na. Thank you Binalik ko po. na. Okay.
Okay? So, let me see. Yung iba. Saan na nagawa nyo? Pwedeng yung ano ha, sa MATLAB, you can adjust the size ng command window and stretch. Pwede nyo siyang stretch down. Depending on your want. Okay? Yan. Okay. Okay. Okay, nice one. Now, I want you to try to figure out how are you going to create a graph for this equation. Oops. Yan. Okay. I-graph nyo nga yung square root of t. Okay, where t is greater than or equal to 0 but less than or equal to 10. Okay, try to graph this one. So, i-chat nyo yung makikreate yung graph sa ating space para makita ko kung anong lumabas sa inyo.